Magandang gabi po sa lahat. Ako nga po pala si Emelda Stepanoga from BSed Science 2. Ang pagsisikap laban sa di pagkakapantay-pantay sa dignidad at sexualidad. Isang komprehensitibong paglalakbay sa pagharap sa diskriminasyon at pagbuo ng mas inklusibong lipunan kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at nirerespeto para sa kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ang hamon ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay patuloy na sumasalamin sa ating lipunan sa iba't ibang anyo. Mula sa ekonomikong pagkakaiba hanggang sa dimiskasyon batay sa sexualidad. Ang mga hamon na ito ay nakakasama sa pundasyon ng ating komunidad at nag-aalis ng oportunidad mula sa milyong-milyong individual sa buong mundo. Ang pangunahing issue natin ay ang kawalan ng pantay na pagkakataon, access sa serbisyo at social acceptance ay lumilikha ng systematic barrier na humihigpit sa pag-unlad. Alam natin na ang hindi pagkakapantay-pantay ay laganap sa ating lipunan. Halimbawa, mayroon pa rin mga taong hindi natatanggap sa trabaho dahil sa kanilang kasarian o itsura. Isipin nyo, kung may isang aplikante na mahusay pero hindi tinanggap dahil siya ay isang transgender, iyon ay malinaw na isang diskriminasyon. Yan, mga ganun. Sexualidad at dignidad ng tao. Ang kahalagahan ng dignidad. Ang bawat tao ay nararapat na magkaroon ng respeto at pagkakilala, anuman ang kanilang sexual orientation o gender identity. Ang dignidad ay hindi dapat makompromiso. Sexualidad bilang bahagi ng kalikasan. Ang sexualidad ay natural na aspeto ng tao. Dapat itong igalang at protektahan sa pamamagitan ng batas at lipunan na walang takot o pagmamaliit. Ang sexualidad ay bahagi ng ating pagkatao. Ibig sabihin, hindi natin ito dapat ikahiya o ipagwalang bahala. Ang dignidad naman ay nangangahulugang bawat isa ay karapat-dapat sa respeto. Halimbawa, si Ana ay isang lesbian, ngunit patuloy siyang gumagawa ng mabuti at masipag sa paaralan. Dapat ba natin siyang husgahan batay sa kanyang pagkakakilanlan? Siyempre hindi. Ang mahalaga ay ang kabutihang loob at respeto sa kapwa. Ang epekto ng diskriminasyon sa sexualidad. Sa mental health crisis, ang diskriminasyon ay nagdudulot ng depresyon, anxiety at psychological trauma sa LGBTQ+ communities. Economic disadvantage. Maraming individual ay nawawala ng trabaho, promosyon, at economic opportunities dahil sa kanilang sexual identity. At sa social isolation naman ay ang marginalization ay nagdudulot ng social withdrawal, family rejection, at komunidad na hindi sumusuporta. Kapag ang tao ay na-discriminate dahil sa kanilang sexualidad, maraming masamang epekto ang nangyayari. Una, nagkakaroon nga ng depression at anxiety, yung parang lungkot na lungkot lagi sa buhay, at ayaw makihalubilo. Pangalawa, nawawala ng oportunidad sa trabaho. Yun nga yung sinabi ko kanina na hunwari ay mas uunahin ng kumpanya na i-hire ang isang lalaki kasi mas malakas sila physically. Pangatlo, nagpapalayo sa pamilya o kaibigan. At yun nga, dahil nga tinuturing hindi tanggap ng komunidad kung ano sila, ay para silang na-discriminate at yun ay nagbubunga ng pagiging hindi nila napapalayo sila sa kanilang mga kaibigan o pamilya. Halimbawa, si Mark ay isang tomboy ng kanyang magulang. Si Mark ay tinaboy na kanyang magulang matapos niyang umamin na siya ay isang bakla. Dahil dito, nahirapan siyang mag-aral at mawala ng tiwala sa sarili. Ito ay halimbawa ng social isolation, isang uri ng diskriminasyon na dapat nating labanan.
Mga sanhi ng diskriminasyon batay sa sexualidad. Una, religious at cultural beliefs. Ang tradisyon na paniniwala at misinterpretasyon ng religious teaching ay madalas na ginagamit upang i-justify ang kanilang diskriminasyon. Pangalawa, ang ignorance at misinformation. Ang kakulangan ng edukasyon at pagkalat ng maling impormasyon ay lumilikha ng stigma at prejudice sa publiko. At pangatlo, ang institutional system, ang mga batas, patakaran at istruktura ng kapangyarihan ay madalas na nakadisenyo upang paboran ang heteronormative standards. Halimbawa, may ilang simbahan o organisasyon na ginagamit ang relihiyon upang hindi tanggapin ang LGBTQ+. Ngunit tandaan, ang tunay na nananampalataya ay nakabatay sa pag-ibig at pagtanggap. Mga solusyon, edukasyon at pagbabago ng patakaran. Una, comprehensive sex education. Ang edukasyon nagsasama ng LGBTQ+ inclusion ay nagbabago ng pananaw at nakatulong sa kabataan na maunawaan ang diversity o pagkakaiba. Pangalawa, ang anti-discrimination laws. Ang matatag na legal protection sa trabaho, housing at serbisyo ay essential para sa tunay na quality. Pangatlo, workplace inclusion programs. Ang mga kumpanya na may proactive programs ay lumilikha ng mas ligtas at mas produktibong abisyente para sa lahat. So, paano nga natin malulutas ang diskriminasyon? Sabi na sa mga kanina, una, edukasyon, ituro sa mga kabataan ang respeto at pagkakaiba. Pangalawa, ang anti-discrimination laws, bigyan ng proteksyon ang bawat isa na hindi lamang pumapabor sa iilan. Pangatlo, ang workplace inclusion programs. Ito yung lumilikha ng ligtas na espasyo sa trabaho. So, halimbawa, sa ating paaralan, maaari tayong magsagawa ng gender sensitivity seminar upang turuan ang mga estudyante tungkol sa respeto at equality. At doon lamang po nagtatapos ang aking pag-uulat. Magandang gabi po sa lahat at